good morning po sa ating lahat. Good morning, good morning, good morning. Magandang buhay, magandang umaga. Magandang buhay from ka-farmer, magandang umaga from ka-trap. Hi boss, how is your sleep guys? How is your day? How is your wake up? Excuse me po. So it's our 26th day here in the farm guys. So it's our 26 days na farm project, farm development natin. So malapit na tayo mag-isang buwan sa mga ginagawa natin sa farm. It's been tough days. It's been a tough month. It's been a tough of almost a month. So tough talaga siya kasi maraming mga as sinabi ko nga kahapon, maraming mga challenges, maraming mga struggles, maraming mga difficulties tayo na nakakasalubong na encounter on the way sa ating develop ng ating farm. Pero ganyan talaga, hindi rin natin kasi maalis yan. Nagsisimula pa lang tayo. So from those challenges and difficulties, lalo tayo tumilipay. Woo! Bear Trap TV to! Hindi basta-basta to matutumba. Ayos! So papasukin muna po natin ang ating intro para lahat masaya. Pasok! It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get So guys, welcome to my channel. Again, welcome to Bear Trap TV. Ay, ba't ganito ako magsalita? Hyper! Fully energized. Bulol! Fully energized. Energizer. So ayun nga po, welcome to our 26th day here in the farm, farm development, farm project. So recap ko lang po, kahapon tinapos po natin yung pagbabakod sa harap at paglalagay ng tripwall. And natapos na rin nila yung mga natapos na rin nila yung mga anong tawag doon, yung mga kailangan na matapos doon sa kubo. So yung mga kailangan na lang nila takpan yung mga butas-butas doon. Pero 90% na rin po tapos yun na kubo natin. So ang agenda natin for today, ang kailangan na po natin matapos ngayong araw na to is yung last part ng ating paglalagay ng net ng bako doon sa last part ng ating farm sa dulo. Hindi naman siya pinakadulo kasi hindi pa natin talaga nilagay sa pinakadulo. Pero pa rin talagang dulong-dulo yung farm. Pero hindi pa natin lalagay ito. Pero kailangan na natin bakurin yung banda dito kasi yun yung paglalagay natin ng drainage natin. Then another thing is kailangan na rin natin matapos yung paglalagay ng ating gate. DIY lang po tayo. Magamit lang po tayo ng kawayan for that one. Kawayan, net, and still trapal. Siguro hindi na kailangan ng net doon. Sisipan na lang natin. Yun po, para bukas masimulan na natin yung paggagawa ng maliit na brooder pen for them to stay there for at least a week bago natin silang ilagay dun sa mas malaki na brooder pen. Kailangan po natin gawin yun kasi para sure na wala tayong mortality. I know na yung magkakaroon tayo ng mortality, pero at least mas mababa
mababang mortality, mas maganda. Okay po, so anyway, samahan nyo na lang po ako sa buong araw natin na farm, motofarm farm project, farm development, para makita nyo rin po yung mga improvement, mga development sa atin, sa ating farm. Check down lang po tayo doon. Mamimili pa tayo ng ating iluluto mamaya. Okay. So nakabili na tayo ng ating canton, ng ating chicken breast, ng ating gulay, carrots, repolyo, celery. Balance si paring dante dyan. Okay. So malapit na tayo sa ating farm. So yay, naka it's a sunny, beautiful day. Dito na po tayo sa ating farm. Malapit na po tayo sa ating farm. Parang DJ lang Woo! Good morning. So nandito na po tayo. So okay naman yung nalagay natin na trapal. Hindi naman siya nasira. So makikita pa natin yan pang humangin na talaga ng malakas, o kaya pag bumagyo na. So sige, so maraming salamat po sa pagsama nyo. Hindi pa po tayo tapos. Yung mga nanonood dyan, please pakitapos simula umpisa hanggang huli. Okay, i-update ko po kayo mamaya kung ano yung mga gagawin natin, at saka yung mga kailangan natin matapos. Nililigan na natin yung napier natin. So dapat talaga hanggang hindi pa talaga siya lumalaki ng talagang malaking malaki, dapat lagi natin siya dinidiligan. Sabi nga nung kasi wala tayo sa bundok na parang tutubo na lang. Kung local napier lang sana yung gamit natin, pwede kaso hindi. Baka buklat siya pa. Wow. Linisan mo yan po tayo. Yan dalan. So ito, nililigan natin. Dapat laging may tubig. So almost 90% naman ng mga tinanim natin na napier is tumubo. Kasi nag-order tayo ng 200 cuttings ng napier. So almost 90% ng mga napiers na tinanim natin tumubo. Dahil yun nga, dinidiligan natin lagi. Hindi natin pinabayaan sa tubig, saka sa fertilizer. Ang fertilizer kasi na nilalagay ko dyan, cow manure lang Nag-message tayo kay kaprobinsya, kay Mr. Jigger. Nagtanong tayo kung anong fertilizer na dinalagay niya sa napier niya, kasi ang bilis tumubo ng mga napier grass niya. Ang maganda kasi doon sa lugar nila is yung
Kung saan siya lang nagtatanim ng napier grass, saka yung pinapakain niya sa mga alaga niyang free range is bundok yun. Doon sila tatanim. So hindi nila dinidiligan kasi nga ang nangyayari doon sa location nila is laging umuulan. So hindi problema ang tubig sa kanila. Problema ang tubig kasi bundok yun. Pero for the plants na tinatanim niya, hindi na nila dinidiligan kasi nga laging umuulan doon. So nagtanong ako sa kanya kung anong fertilizer ang nilalagay nila. Kasi ang ganda ng tubo ng napier grass niya, saka mga tinatanim niya doon is sabi niya sa akin na 14 daw. So ayaw kong gumamit nung kasi ayaw kong masira yung soil dito. Kasi mataba talaga yung soil dito. So gagamit lang tayo ng cow manure, saka carabao manure kasi marami naman dito eh. Halos lahat dyan, nakapalibot dyan eh, palayan yan. So yung mga baka nila sa mga kalabaw nila nakakalat-kalat lang dyan. So ang dami namin nakukuha ng cow sa carabao manure. So malaki kasing tulong nito eh. Ito yung isa sa mga papakain natin, susupply natin sa mga kambing natin once nakakuha na tayo ng kambing. So tumubo na rin yung mga halaman dito. So hindi natin naalisin yan kasi gagamitin natin yan. Lalo na pag nandyan yung mga manok natin, pag lumaki na sila, para may kinakalaykay sila. So check natin yung ano dito. Kasi di ba sabi ko nga sa inyo, babakuran na natin to, i-close na natin to. So yun ang gagawin natin. Sasara nyo na kuya, Ana? Oo, sasara na nga namin. Minus ay. Ano nagsabi? Mukha na mamiyalo kining malamok. Kining ko mamiyalo kining mga Sabi ko sa kanila, doon lang sila sa harap maglaro. Kung gusto nila na maayos na laruan. first love eh. Puppy love, puppy love. So ito, lilinis natin yung daan nila. Ito yung magiging daan nila. Dapat yung usaksakan ko yun. Okay, lighter. Kasi dito dapat masilagan to ng araw boy para matuyo tong lupa. Pwede. Lighter. Pero magandang pwesto to para sa ano natin, yung 45 days boy. Para may pang-consumo lang tayo. Dana mahal ng manok. Mag-isa na pala rin baklita, itong nutrition. Mag-isa na pala rin ka rin. Kaya 25 days pa ako. Kukunanda na. Ang puro injection yun eh. Pandel ganing guy. Kukunanda. Patang model lang ka rin. Tali ka dyan. Kasaya pa boy, marakalya pa, marami pa tali, di ba? Nangyari. Tinirtas-tintas mo yata. So tinatapos na namin yung bakod dito. Tinatahi na lang natin yung ni paring din pala tong ano, yung putol na bakod, putol na net kasi pinagduktong niya kaya tinatahi niya. Tapos nalinis na rin natin yung that side. Ayan, ito yung dadaanan nilang bago ngayon. Ayan. Binigyan natin sila ng right of way para may daanan sila, saka yung kasi pag mag-harvest na sila ng mga palay, kailangan talaga nila ng daan para makarating doon sa dulo na yon. So binigyan natin sila ng right of way kasi dapat sa atin yan hanggang doon sa dulo, sa may bangga, dapat atin yan. So inusog natin dito para makadaan sila, pati yung traktor na gagamitin nila ng pang-harvest sa mga palay. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kahapon na bakod natin dito sa likod na kailangan na
matapos ngayon para gagawin natin mamaya yung gate na. So yan, tapos na ni Denden, natahi na, nagawa ng parana din. Yan. So ito yung bakod na yan, dapat ang pwesto natin hanggang doon sa dulo. Kaso pag okay na lahat, iusog natin to hanggang doon sa mangga doon. Tapos may right of way pa rin sila, bibigyan pa rin natin sila, pero yung bandan sa dulo na. Kasi marami pa tayong mailalagay dito eh, di ba? Then sayang. Yan. Tapos ito po yung sinasabi ko na isang pwesto natin. Yan, yung buong lugar na yan. So pabakuran pa natin yan. Kailangan pa natin mabakod yan kasi dyan natin lalagay yung mga mangga natin. So marami pa tayong natirang net. Gagamitin natin yan para sa ating isa pang pen. Okay po, so it's another beautiful day. Marami na naman po tayo natapos for this day, guys. Nagawa natin, nabakod na natin yung sa pinakadulo. Fully closed na po yun. Kasi hindi natin kinuha yung talagang space natin doon, kasi binigyan natin sila ng right of way para doon sa mga may-ari ng palayan doon that side. Pero once na nalagay na, kakailanganin na natin, hahatiin pa natin yon kasi malaki pa yung space na yon. Pwede pa tayo makapaglagay ng mga at least 200 to 400 heads of free range chicken. So tinapos namin yun. Then after that one, tinapos din namin na linisin. Binigyan sila ng right of way dito sa ating right side. So yan, malinis na siya, guys, kung nakikita nyo. Okay, dyan na sila dadaan simula ngayon. Okay, hindi na dito kasi sasara na natin dito. Hindi lang natin na ilagay ngayon yung gate. Pero bukas, try natin na mailagay na yan para may fully close na natin. And then, si Denden, ginagawa na niya yung pawid sa ating kubo. So, for sure bukas tapos na yan. Kasi almost half na siya. So, yun lang ang development natin. And then, una na ako ha. Ingat ka.
Bukas luto tayo sabaw. Sabaw naman. Ano, may lakas. So, samahan niyo po ako sa ating pag-uwi. Time check is 5:35 in the afternoon. It's 25 minutes before 6 o'clock. Magagabi na po. So, sa mga sumusubaybay pa po sa atin dyan, nanonood nating video from the start until matapos, marami pong salamat sa mga silent viewers po natin. Guys, please favor naman po, paki-click naman po yung subscribe button dyan sa may gilid, at pakikalembang na rin yung notification bell para yung all po, para every time na mag-upload tayo ng bagong video, manonotify po kayo. Okay po, so samahan niyo ako sa pag-uwi. Thank you so much po. Okay po guys, so yun na nga. Ay Diyos ko, sobrang pagod. So yun na po ang ating 26th day para po sa ating farm project, farm development, vlog dito sa ating farm. Wala na ako sa ulirat ko. Pasensya na po kayo, hindi ko na alam yung mga sinasabi ko. So tired na po tayo. Tired na. Sobrang tired na natin. So yun na nga po, thank you so much po sa pagsama nyo again sa akin na itong buong araw na to, simula umaga hanggang dawn. Hanggang gabi. So thank you po from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo. So guys, sa mga hindi pa pala nakasubscribe dyan guys, please click the subscribe button and hit the notification bell para every time na mag-upload tayo, mag-update tayo ng ating bagong video, manonotify kayo. Don't forget to subscribe guys, please. Thank you so much po. Ingat kayo lagi. God bless and peace.